Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Naku, malungkot na pangyayari ito mga kaibigan. Alam niyo, ilang buwan nang nawawala itong si Catherine Camilon. Subalit hindi man lang sinasabihan noong nakaraang linggo, ilang araw, hindi man lang po binabanggit ng PNP kung itong si Catherine Camilon ay wala ng buhay o buhay pa. Ba't ngayon sa punto pong ito, kahit saan tayo pumunta na social media, ay kalat na kalat ho ang balita na di umano itong si Catherine Camilon ay wala ng buhay ayon po sa testigo. Mga kaibigan, sa puntong ito ay itong nanay ni Catherine Camilon ay hindi matanggap ang tinatawag na balita na ikangapoy itong kanyang anak ay wala ng buhay. And then mga kaibigan, nanganganib ang buhay nitong nanay ni Catherine Camilon. Natatakot siya sa kanyang kaligtasan. Mga kaibigan, laman po ng video na yan ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan nyo po akong panoorin. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting punto de vista, public opinion, tungkol dito sa pinanood natin na video na ito. Samahan niyo po akong panoorin. Pulang wala ng buhay si Camilon habang inililipat ito sa pulang SUV. Doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Matapos na makalabas ng kampo, nangangamba at nag-aalala naman ang pamilya ni Catherine para sa kanilang kaligtasan. Malaya na kasing makagagalaw ang police suspect. Natuto na aming pangamba, hindi ko mawawala yun. Hindi ko mawawala yung aming takot na baka ganito ganyan ang pwede pa niya gawin. Pero hindi pa rin po naawa sa Panginoong Diyos, gabay, na maging okay po kami. Today, I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abenya de Castro from the PNP service effective January 16, 2024, signed by me, following an extensive investigation conducted by our Regional Internal Affairs Service 4A. Guilty sa kasong administratibo na conduct unbecoming of a police officer dahil sa imoralidad si Police Major Alan de Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Kenneth Lucas, malakas ang ebidensya na nagpapatunay na may relasyon si de Castro at ang nawawalang beauty pageant contestant. All the evidences were gathered from the affidavit from the friend of Miss Camilon. Ito yung kasama niya na contestant sa beauty pageants. May mga photos and of course yung palitan nila ng text messages. Merong parts doon na pag hindi nagkakaintindihan itong si Major de Castro at itong si Catherine, doon nagsusumbong itong si Miss Camilon doon sa kaibigan niya. Bunsod nito, wala na sa restrictive custody ng PNP si de Castro at nakalabas na din ito ng kampo.
Matapos na makalabas ng kampo, nangangamba at nag-aalala naman ang pamilya ni Catherine para sa kanilang kaligtasan. Malaya na kasing makagagalaw ang police suspect. Natuto na aming pangamba, hindi ko mawawala yun. Hindi ko mawawala yung aming takot na baka ganito ganyan ang pwede pa niyang gawin. Pero hihingi pa rin po ng awa sa Panginoong Diyos, gabay, na maging okay po kami. Gayunman, sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group na imomonitor pa rin nila si De Castro upang masigurong makadadalo ito sa mga pagdinig ng korte sa kinakaharap na criminal case. Dagdag ng CIDG, base sa mga salaysay ng testigo, mistulang wala ng buhay si Camilon habang inililipat ito sa pulang SUV. Subalit, gaya ng pamilya, umaasa pa rin sila na makikita itong buhay. We are hoping for the best, pero we are expecting the worst. So yan po yung sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming, di po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Hanggat hindi ko nakikita ang aking anak, hindi ko ako mawawala ng pag-asa. Hindi namin ako, ang gusto ko, ang lagi kong hiling, lagi kong dasal, Panginoon Diyos na ligtas ko ang aking anak. Wala naman ako siguro, ma'am, na magulang na iisipin mo na ang anak mo wala na. Si De Castro ay mayroon pang kinakaharap na kasong grave misconduct sa IAS National Headquarters at criminal case sa korte kaugnay sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa Lunes, January 22, nakatakda naman ang ika-4 na pagdinig sa naturang mga kaso laban kina De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay. Si Camilon ay nawala noon pang October 12, 2023 at huling nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas. Okay, alright. Shout out UNTV. Ipahintulot to ang paggamit ng inyong video clips. Kapag may pagkataon po tayo, suportahan natin yan na UNTV. Okay, ito ang parto nitong ika nga po pagtatalakay natin tungkol dito sa kalat na kalat. Kahit saan tayo pumunta na social media, malaki, maliit, makasama natin vlogger, ay ito nga po na mayroon pong kumakalat na salaysay ang ating kinaukulan na nag-iimbestiga dito na di umano itong si Catherine Camilon ay wala ng buhay ayon dito sa buhay na testigo habang nililipat diyan sa ika nga po ay sasakyan, mga kaibigan. At siyempre, sino ang involvo dito sa naglilipat? Itong si Magpantay, mga kaibigan. Buhay na testigo, tinuro itong si Magpantay, but until now, ay tikom pa rin po ang bibig at ayaw hong magsalita, mga kaibigan. Ano ba nakakasaklaw na batas sa ganyang style ng tao na ika nga po alam natin na may kasalanan, alam natin na may ginawa dahil may testigo na magtuturo? Ito ba ay hindi ko kasi alam kung anong batas ang nakakasaklaw dito para mapersa na magsalita, mga kaibigan. But bueno, pinadaan na lang po natin yan. Saka po natin tatalakayin yan. Pipit-pitin natin ang daliri niyan para magsalita ba? But dito sa puntong ito, mga kaibigan, ay hindi matanggap talaga. Kahit sa social na interview, social media na interview dito po sa nanay ni Catherine Camilon, ay pinanindigan niya na hindi niya tanggap na ika nga po wala ng buhay ang kanyang anak na si Catherine Camilon. Datapwat ang tuwing sinasagot niya sa interview sa kanya ay umaasa pa rin siya na makakabalik ng buhay ang kanyang mahal na anak, mga kaibigan. Irespeto po natin kung ano man ng mga salubin nitong nanay ni Catherine Camilon
ay relate po tayo dyan dahil ako ay isang magulang din. Ang anak po natin, lalo sa ganyang mga style ng pagkakataon, ay sasamahan po natin hanggang dulo na ika nga po'y habang walang proof, na ika nga po'y matibay na ebidensya na ito'y wala ng buhay, ay talagang paninindigan po natin na buhay. That's why kinukontra niya po. At ika nga po'y hindi niya matanggap ang sinasabi ng kapulisan ng kanyang anak ay wala na pong buhay, mga kaibigan. Ano kaya ang, alam nyo, nagtatanong po ako, wala bang eksperto? Wala bang pwedeng bang magbuo ng kaukulang anong tawag dito para magkaroon ng panibagong grupo na mag-iimbestiga dito ho sa kaso ni Catherine Camulon? O marami nagre-request na ilipat sa NBI, mga kaibigan. Hindi po naman natin sinasabi na hindi marunong mag-imbestiga itong humahawak ng kaso ngayon. Ang gusto po nating ipahiwatig dito, ipunto, ay kakaiba ho ang kaalaman ng NBI sa pag-iimbestiga nitong ika nga po'y sa ganitong kaso. O ang mas maganda pong gawin para naman na ika nga po'y patas, pwede magpatulong ang ika nga po'y NBI dito sa ika nga po'y pag-imbestiga dito. Combine po ang CIDG at ang ika nga po'y NBI at nang sa ganun po ay mag-collaborate, di ba? At malay nyo, itong NBI ay makakuha na ika nga po'y iba pang impormasyon o magbigay daan din dito po sa kaso na ika nga po'y ang malaking katanungan ay paano marirecover ang ika nga po'y katawan ni Catherine Camulon. Alam nyo ho, kahit abutin pa tayo dito ng 1 taon na ibalita na wala ng buhay itong si Catherine Camulon, kahit oras-oras ho, ibalita natin ito, talakayin, kahit minuto ay talakayin po natin ito sa social media, ang topic na wala ng buhay si Catherine Camulon, ay hindi po maniniwala sa atin lahat. May naniniwala po na ilan. Dahil wala po tayong proof na katibayan na talagang wala ng buhay itong si Catherine Camulon. Kaya marami po ang nagtatanong, taong bayan, mga taga-subaybay, mga nagmamahal dito kay Catherine Camulon, lalong-lalo na po ang kanyang magulang. Kailangan pong makuha ang katawan ni Catherine Camulon. Alalahanin po natin mga kaibigan, si Catherine Camulon ay huling nakita dito po sa ating bansang Pilipinas. Wala po diyan. Hindi po siya nakita sa ibang country. Bakit ganun na lang po kahirap hanapin itong si Catherine Camulon? Nasaan po ang diferensya? Ako po'y nagtatanong lang. Nasaan po ang diferensya? Pasintabi po, hindi po tayo nagmamaalam. Dahil mayroon po tayong batayan, kaya po tayo nagtatanong, ilang buwan na po ito na nawawala si Catherine Camulon. Ang pagkakaalam ko po, ayon sa aking pagsaliksik, ay 18. I'm sorry, 17 o 18 na testigo po na buhay ang hawak po ng kinaukulan dito para tumistigo. But, ang result po, diyan po sa napakaraming testigo na yan, ay wala po rin pong linaw ang kaso. Lalo pong lumalabo, lalong-lalo na po ito sa ika nga po pinasabog ng humahawak ng kaso na ito na wala na daw po buhay itong si Catherine Camulon. Mga kaibigan, okay, bigyan po ulit natin ng ika nga ang pagkakataon ulit yan na matalakay sa ibang araw. Dumako naman tayo dito sa ika nga po yung nangangamba ang buhay nitong nanay ni Catherine Camulon. Karapatan nyo po na ika nga po ay sumangguni sa makinahukulan kung anuman ang hakbang na ika nga dapat gawin nang sa ganun po mabigyan sila ng kaukulang proteksyon.
Hindi lang po kailangang abogado ang ibigay dito sa nanay ni Catherine Camilon. Kailangan din po dito ng kaukulang proteksyon dahil hindi naman po lingid sa inyong kalaman. Matindi, matibay ang kalaban po nito. Dahil ito ay isang police major noon, marami ang koneksyon. Hindi po natin hawak. Ay nga po isip niyan, mga kaibigan. Dahil kung ano man ho ang mangyari dito ho, sa nga po nanay ni Catherine Camilon, kapatid, tatay, mga kaibigan, napakaliwanag pa po sa sabaw na malulusaw po ang kaso dito, mga kaibigan. Yan po ay isang punto de vista na nagbabatay po tayo sa ruling ng video, mga kaibigan. Maliwanag po sa ating tinalakay na hindi tanggap ng nanay ni Catherine Camilon. Ika nga po ang anak niya ay wala ng buhay, kaya't hanggang sa uli umaasa pa siya na babalik ng buhay ang kanyang anak dahil walang maipakita na matibay na ebidensya na proof ng kinaukulan, mga kaibigan, kung ito ay wala ng buhay. At siyempre, maliwanag din po dito na nangangamba ang kanyang kaligtasan, kaya't kailangan niya ng kaukulang proteksyon, mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.